Sa sulok ng maingay at masikip na kalsada ng Quiapo, Maynila, namumuhay si Mang Larry, isang pulubi na kilala hindi lang sa kanyang tiles na damit kundi sa kanyang hindi matatawarang katapatan. Araw-araw makikita siya sa kanyang suking lugar, sa tabi ng simbahan, kung saan maraming tao ang dumadaan. Isang umaga, habang nakaupo si Mang Larry sa kanyang pwesto, napansin niya ang isang itim na wallet na nahulog mula sa bulsa ng isang nagmamadaling lalaki. Agad niyang pinulot ang wallet at sinigawan ang lalaki. Sir, nahulog po ang wallet ninyo, tawag ni Mang Larry, ngunit nalunod ang kanyang boses sa ingay ng paligid. Hindi nagdalawang isip si Mang Larry, tiningnan niya ang ID sa loob ng wallet at nagpas siyang hanapin ang may-ari, si Mr. Ramirez, sa address na nakalagay doon. Pagkarating sa opisina ni Mr. Ramirez, nagpakilala siya sa receptionist. Magandang hapon po, ako po si Mang Larry. May napulot po akong wallet at gusto ko pong ibalik sa may-ari kay Mr. Ramirez, mahinahong sabi niya. Tumawag ang receptionist sa loob, at ilang sandali pa, lumabas ang isang lalaking may seryoso na mukha, ngunit may bakas ng kabaitan sa mga mata. Mr. Ramirez, ito po yung wallet ninyo. Nahulog po ito malapit sa simbahan, ani Mang Larry, iniabot ang wallet. Si Mr. Ramirez, na tila nagulat sa ginawa ni Mang Larry, ay maingat na binuksan ang kanyang wallet at sinuri ito. Lahat ng laman ay kumpleto. Hindi ko inakalang may tao pang tulad mo sa panahong ito. Bakit mo ito ibinalik? Hindi mo ba naisip ang gamitin ang pera? Tanong niya, may bahid ng pagtataka at paghanga. Sir, hindi po akin yan, at hindi tama na kunin ko ang hindi sa akin. Mas mahalaga po sa akin ang maging tapat, paliwanag ni Mang Larry. Ang mga mata niya ay sumasalamin sa kanyang sinseridad. Napangiti si Mr. Ramirez, tila ba nabunutan ng tinik sa dibdib. Nakakabilib ka, Mang Larry. Sa totoo lang, bihira na ang may ganyang prinsipyo. Sige, bilang pasasalamat, tanggapin mo naman itong munting tulong, sabi niya at inilabas ang ilang perang papel mula sa kanyang wallet. Ay hindi na po, sir. Hindi ko po ginawa ito para sa kapalit, tanggi ni Mang Larry, bagamat kumikislap ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Ngunit nagpumilit si Mr. Ramirez, alam ko, Mang Larry. Pero ito'y bilang pasasalamat ko lamang. Para sa iyong pamasahe at baka makabili ka ng kaunting pagkain. Sa huli, tinanggap ni Mang Larry ang pera, may ngiti ng pasasalamat. Maraming salamat po, sir. Malaking tulong po ito sa akin, taos-pusong sabi niya. Habang naglalakad pa uwi, dama ni Mang Larry ang bigat ng wallet sa kanyang bulsa. Hindi lamang dahil sa perang laman nito, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang katapatan. Sa puso niya, nadama niyang higit pa sa anumang yaman ang pagiging tapat at marangal. Pagkatapos ng engkwentro nila ni Mr. Ramirez, hindi mapigilan ni Mang Larry ang pagbalik tanaw sa nangyari habang naglalakad siya pabalik sa kanyang pwesto sa tabi ng simbahan. May kakaibang saya sa kanyang puso, hindi dahil sa perang nasa bulsa niya, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang integridad. Nang makabalik, naupo si Mang Larry at inilabas ang perang ibinigay ni Mr. Ramirez. Tinitigan niya ito, iniisip kung paano niya ito magagamit sa pinakamainam na paraan. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, lumapit ang isang batang lalaki, marungis at halatang gutom. Manong, baka po may sobra kayong pagkain, mahina ngunit umaasang sabi ng bata. Tumingin si Mang Larry sa bata, at agad niyang naalala ang mga panahong siya rin ay nangangailangan ng tulong. Ngumiti siya, wala akong pagkain, iho, pero halika bibili tayo. Sabay silang nagtungo sa isang kainan malapit doon. Habang kumakain, kinuwento ng bata na siya ay si Paulo, na noalay sa kanyang ina. Nahiwalay ka sa nanay mo, nag-aalalang tanong ni Mang Larry. Opo, Manong. Hinahanap ko po siya pero hindi ko alam kung saan siya hahanapin, sagot ni Paulo, ang mga matay namumuo ng luha. Nadama ni Mang Larry ang pangangailangan na tulungan ang bata. Paulo, matapos natin kumain, hahanapin natin ang nanay mo. Hindi kita pababayaan, pangako niya, na may kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Matapos nilang kumain, naglibot sila sa paligid, tinatanong ang mga tindera at mga pulubi kung nakita nila ang ina ni Paulo. Habang naglalakad, hindi maalis sa isip ni Mang Larry kung gaano kahalaga ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga inosente at walang malalapitan. Pagkaraan ng ilang oras, sa isang eskinita, nakita nila ang ina ni Paulo na nakaupo sa tabi ng daan, luhaan at tila nawalan ng pag-asa. Agad na tumakbo si Paulo sa kanyang ina. Nanay, sigaw ni Paulo, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina.
Paulo anak ko, salamat sa Diyos at ligtas ka, umiiyak na sabi ng ina ni Paulo habang yakap-yakap ang kanyang anak. Lumapit si Mang Larry at ngumiti sa kanila. Maayos na ang lahat, sabi niya, masayang masaya sa muling pagkikita ng mag-ina. Manong maraming salamat po, hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat sa inyo, sabi ng ina ni Paulo, puno ng pasasalamat. Ang makita kayong magkasama at ligtas, ay sapat na para sa akin, tugon ni Mang Larry. Habang naglalakad pa uwi, nag-iisa na naman, naramdaman ni Mang Larry ang kahalagahan ng bawat pagkilos ng kabutihan. Sa araw na iyon, hindi lamang niya naibalik ang wallet, ngunit natulungan din niya ang isang mag-ina na muling magsama. Ang perang ibinigay ni Mr. Ramirez ay hindi lamang para sa kanyang merienda, kundi naging instrumento rin ito upang muling pag-ugnayin ang isang nawawalang bata sa kanyang pamilya. Sa kanyang simpleng paraan, nadama ni Mang Larry na siya ay nagkaroon ng layunin, at ang araw na iyon ay isa sa mga pinakamakabuluhan sa kanyang buhay. Isang gabing tahimik, nang ang tanging ingay ay ang hampas ng hangin at paminsan-minsang tahol ng aso, si Mang Larry ay nakatulog sa ilalim ng kanyang paboritong puno malapit sa simbahan. Sa kanyang pagkakahimbing, isang kakaibang liwanag ang unti-unting lumapit sa kanya, at mula rito ay lumabas ang isang duwende. Mang Larry, kilala kita. Ang iyong kabutihan at katapatan sa gitna ng kahirapan ay humantong sa akin, sambit ng duwende. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may awtoridad. Napamulat si Mang Larry, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Duwende, ako ba'y nananaginip lamang? Tanong niya na hindi makapaniwala. Hindi ito panaginip, Mang Larry. Ako ay dumating para gantimpalaan ang iyong kabutihan, tugon ng duwende. Bibigyan kita ng kakayahang makakita ng mga nakatago na kayamanan. Gamitin mo ito ng may karunungan at kabutihan. Bago pa man makasagot si Mang Larry, hinawakan siya ng duwende sa noo, at bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang init at liwanag na dumadaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos umalis ng duwende, naiwan si Mang Larry na puno ng pagtataka at kaba. Sa kanyang paggising sa umaga, hindi niya maiwasang isipin kung totoo ba ang nangyari. Napagpasyahan niyang subukan ang kanyang bagong kakayahan. Lumakad siya palayo sa kanyang karaniwang lugar, nadama niya ang isang hindi maipaliwanag na paghila patungo sa isang abandonadong lote. Doon, natuklasan niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na bahagyang nakatago sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagbubukas nito, at sa kanyang pagkamangha, puno ito ng mga ginto at hiyas. Hindi ako makapaniwala, ito ba ang sinasabi ng duwende, bulong ni Mang Larry sa sarili. Hindi maalis ang kanyang mga mata sa kayamanang nakaharap sa kanya. Bagamat natukso si Mang Larry sa dami ng kayamanan, agad ding nagbalik sa kanyang isipan ang mga salita ng duwende, gamitin mo ito ng may karunungan at kabutihan. Naisip niya ang mga posibilidad na magagawa niya sa tulong ng kayamanang ito para makatulong sa iba. Napagpasyahan ni Mang Larry na gamitin ang kayamanang ito hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para makapagbigay ng tulong sa mga kapwa niyang dukha, gaya ng ginawa niya kay Paulo at sa kanyang ina. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ito ang tunay na layunin ng biyayang ipinagkaloob sa kanya ng duwende, ang maging isang instrumento ng pagbabago at kabutihan sa kanyang mga kapwa mahirap. Matapos ang pagkakatuklas ng kayamanan, isang ideya ang umusbong sa isip ni Mang Larry. Nais niyang bilhin at buhayin muli ang isang lumang kainan na hindi na kumikita, para mabigyan ng trabaho ang mga tao sa kanyang komunidad. Isang umaga, nagtungo si Mang Larry kay Mang Noli, dala ang plano at pangarap sa kanyang puso. Sa isang tahimik na sulok ng maliit na tindahan ni Mang Noli, buong sigasig niyang inilahad ang kanyang balak. Mang Noli, gusto kong bilhin at ayusin ang lumang kainan doon sa kanto. Sa tingin ko, malaki ang maitutulong nito sa ating kapwa. Masigasig na sabi ni Mang Larry, kanyang mga mata ay nagliliwanag sa magandang ideya. Si Mang Noli, na kumukunot ang noo ay tumugon, Larry, maganda ang balak mo, pero nasaan naman ang pera para dyan? Pareho lang naman tayong mahirap, saan ka kukuha ng pambili ng kainan? Napahinga ng malalim si Mang Larry, alam niyang oras na para ibunyag ang kanyang lihim. Mang Noli, may natuklasan akong kayamanan. Isang gabi, isang duwende ang nagpakita sa akin at binigyan ako ng kakayahang makakita ng mga tagong yaman. Dahil dito, natagpuan ko ang isang sinaunang kahon na puno ng mga ginto at hiyas sa isang abandonadong lote. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot sa magiging reaksyon ng kaibigan.
Tila hindi makapaniwala si Mang Noli. Tinitigan niya si Mang Larry. Sinusuri kung totoo ang sinasabi nito. Larry, totoo ba ang sinasabi mo? Parang hindi naman kapani-paniwala yan. Kung totoo man yan, napakalaking tulong nga niyan sa balak mong kainan. Seryoso ako, Mang Noli. At nais kong gamitin ang kayamanang ito hindi lamang para sa akin kundi para makatulong sa mga kapwa nating mahirap. Patuloy ni Mang Larry. Ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Si Mang Noli, na ngayon ay may bakas na ng pag-unawa at excitement, ay nag-isip. Kung ganoon, Larry, kailangan nating planuhin ito ng mabuti. Hindi lang ito basta-basta, kailangan nating siguraduhin na magiging matagumpay ang kainan para tuloy-tuloy ang tulong na maibibigay natin sa ating kapwa. Nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa kainan, kung paano ito patatakbuhin, at paano nila ito gagawing isang lugar na hindi lamang kikita kundi magbibigay din ng trabaho at pag-asa sa marami. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, hindi maitago ni Mang Larry ang kanyang kasiyahan. Sa wakas, may pagkakataon na siyang gamitin ang biyayang natanggap sa paraang makakatulong siya sa iba. Si Mang Noli naman, bagamat nag-aalala, ay hindi may kakaila ang kanyang paghanga at suporta sa malasakit ni Mang Larry sa kapwa. Ang hapon na iyon ay puno ng pag-asa at pangarap, habang sila ay magkasamang bumubuo ng isang plano hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa buong komunidad. Sa layuning maisakatuparan ang kanilang adhikain, sina Mang Larry at Mang Noli ay nagtungo sa tanggapan ni Mr. De Guzman upang talakayin ang posibilidad ng pagbili sa lumang kainan. Nakaupo sa harap ng lamesa ni Mr. De Guzman, naramdaman nila ang bigat ng kanilang sadya. Mr. De Guzman, nais po sana namin bilhin at buhayin muli ang inyong kainan, panimula ni Mang Noli na matatag ang boses. Si Mr. De Guzman, nakilala sa kanyang pagiging direktang tao, ay agad nagtanong, isang pulubi at isang maliit na negosyante, saan naman kayo kukuha ng pera pambili ng kainan ko? Dito nagpalitan ng sulyap si Mang Larry at Mang Noli. Si Mang Larry, na may bahagyang pag-aalangan, ay sumagot, Mr. De Guzman, may nakalaan po kaming pondo para sa transaksyong ito. Hindi man ito karaniwan, ngunit sapat ito upang mabili at muling mapaunlad ang kainan. Tinitigan ni Mr. De Guzman si Mang Larry, sinusukat ang kanyang sinseridad. Larry, kilala kita sa mahabang panahon bilang isang taong may mabuting puso. Hindi ako nagdududa sa iyong intensyon, ngunit kailangan kong makasiguro na may kakayahan kayong panindigan ang responsibilidad na ito. Inilatag ni Mang Larry at Mang Noli ang kanilang plano para sa kainan, kung paano nila ito nais na patakbuhin, ang mga pagbabagong balak nilang ipatupad, at kung paano nila ito gagawing kapaki-pakinabang hindi lamang bilang isang negosyo, kundi bilang isang institusyong maglilingkod sa komunidad. Habang nag-uusap, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Mr. De Guzman. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng interes at pagtanggap. Larry, Noli, nakikita ko ang inyong determinasyon at ang inyong mga puso na maglingkod. Dahil kilala ko ang iyong kabutihan, Larry, at dahil pinagkakatiwalaan ko kayo, pumapayag na akong ibenta ang kainan sa inyo. Ang kanilang mukha ay napuno ng kagalakan at pasasalamat. Maraming salamat po, Mr. De Guzman. Pangako po namin na ang inyong tiwala ay hindi mababaliwala at ang kainan ay magiging simbolo ng pag-asa at bagong simula para sa marami. Tugon ni Mang Larry. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa damdamin ng pagpapahalaga at pangako. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, hindi lamang isang kasunduan ang nabuo kundi isang bagong pagkakaibigan at partnership na nakasentro sa pagtulong at paglilingkod sa kapwa. Lumabas sina Mang Larry at Mang Noli mula sa tanggapan ni Mr. De Guzman na may bagong pag-asa at layunin para sa kinabukasan ng kainan at ng kanilang komunidad. Matapos mapapayag si Mr. De Guzman na bilhin ang kainan, agad na sinimulan ni Mang Larry at Mang Noli ang proseso ng pagbabago. Gamit ang kayamanang natagpuan, binili nila ang kainan at inumpisahan ang mga kinakailangang pagkukumpuni at pagbabago. Isang araw, habang nag-uusap sila sa bagong ayos na kainan, nagpasya si Mang Larry na kunin bilang mga trabahador ang ilan sa kanyang mga kapwa pulubi. Mang Noli, nais kong bigyan ng pagkakataon ang mga kapwa natin na nasa lansangan. Naniniwala ako na may kakayahan silang matuto at umunlad, sabi ni Mang Larry, ang kanyang mata ay puno ng paninindigan. Sumang-ayon si Mang Noli, mahalaga nga na bigyan natin sila ng tsansa, Larry. Ngunit kailangan nating maging handa sa mga hamon na darating, lalo na sa umpisa. Nang magsimula na ang operasyon ng kainan, naging masalimuot nga ang unang mga linggo.
Ang mga bagong trabahador, bagamat masisipag at determinado, ay nahirapan sa pag-adjust sa kanilang mga bagong tungkulin. Minsan nagkakamali sila sa pagbibigay ng mga order, o di kaya'y nahihirapan sa pagsunod sa sistemang itinakda ni na Mang Larry at Mang Noli. Isang araw habang abala sa kusina, nagkamali si Berto, isa sa mga bagong trabahador sa paglalabas ng order. "Pasensya na po Mang Larry. Nagkamali ako ng bigay ng order sa table number 4, imbes na adobo ay sinigang ang nailabas ko." Pag-amin niya na halata ang pagkabahala. Huminga ng malalim si Mang Larry, at sa halip na magalit, mahinahon niyang sinabi, "Berto, okay lang yan. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay matuto tayo mula sa ating mga pagkakamali at hindi na ito uulitin." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting natuto at umayos ang mga bagay sa kainan. Nagsanay at nag-adjust si Mang Larry, Mang Noli at ang kanilang mga trabahador sa pagpapatakbo ng kainan. Pinagbuti nila ang kanilang serbisyo, inayos ang sistema sa kusina, at pinahusay ang paghahanda ng pagkain. "Mang Larry, tingnan mo, unti-unti nang bumubuti ang takbo ng ating kainan. Nagsisimula ng maayos ang lahat," wika ni Mang Noli isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang mga customer na masayang kumakain. Ngumiti si Mang Larry, "Oo nga Mang Noli. Nakakataba ng puso na makitang unti-unti nang natutupad ang ating pangarap. At ang pinakamahalaga, nakakatulong tayo sa ating mga trabahador na magkaroon ng bagong simula sa buhay." Sa paglipas ng panahon, hindi lamang naging mas maayos ang pagpapatakbo ng kainan, kundi naging isang lugar din ito kung saan nagtagpo ang pag-asa, pagbabago, at bagong simula para sa marami. Ang kainan, sa ilalim ng pamamahala ni Mang Larry at Mang Noli, ay hindi lamang nagsilbing isang establishmento kundi bilang isang tahanan ng komunidad na nagbibigay ng pagkakataon at pag-asa sa bawat isa. Sa paglipas ng mga buwan, ang kainan ni Mang Larry at Mang Noli ay hindi lamang nakilala sa Quiapo kundi pati sa mga karatig na lugar. Ang kanilang masarap na pagkain at magandang serbisyo ay kumalat sa pamamagitan ng salita ng bibig, na nagdala ng higit pang mga parokyana. Dahil dito, nagpasya silang magbukas ng pangalawang branch sa Santa Mesa, at muli, mga pulubi rin ang binigyan nila ng trabaho. Isang gabi, sa pagdiriwang ng unang anibersaryo ng unang branch, nagtipon-tipon ang mga trabahador, kasama na ang mga dating pulubi na ngayon ay may magandang trabaho at mas maayos na buhay. Isa-isa nilang nilapitan si Mang Larry upang magpasalamat. "Manong Larry, maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa akin," sabi ni Berto, ang dating pulubi na ngayon ay isa sa mga masisipag na waiter ng kainan. "Dati, sa kalye lang ako natutulog, ngayon may sarili na akong maliit na kwarto at nakakatulong pa ako sa pamilya ko." Ngumiti si Mang Larry, labis ang kagalakan sa kanyang puso. "Berto, walang anuman yon. Ang mahalaga ay binigyan mo ng halaga ang oportunidad na ito at pinatunayan mo ang kakayahan mong magbago at umunlad." Sumunod naman si Lina, isang dating pulubi na ngayon ay waitress sa kainan. "Manong Larry, hindi ko po malilimutan ang tulong na ibinigay ninyo sa akin. Dahil sa trabahong ito, nakapag-aaral na ulit ang anak ko," sabi niya at ang kanyang mga mata ay namumuo ang luha ng pasasalamat. "Mabuti naman kung ganun Lina. Ipagpatuloy mo lang ang iyong kasipagan at lagi mong tandaan na andito lang kami para suportahan kayo," tugon ni Mang Larry, puno ng pagmamalaki at pagmamahal sa kanyang mga trabahador. Habang nagpapatuloy ang gabi, bawat isa sa kanila ay nagbigay ng kani-kanilang pasasalamat kay Mang Larry, ibinahagi ang kani-kanilang kwento ng pagbabago at pag-asa. Napuno ang kainan ng tawanan, kwentuhan, at di maikakailang damdamin ng pagkakaisa at pasasalamat. "Mang Noli, tignan mo, nagbago na ang buhay nila," ani Mang Larry sa kanyang kasosyo, habang pinagmamasdan ang masasayang mukha ng kanilang mga trabahador. "Oo Larry, at malaking bahagi ka ng pagbabagong iyon. Ang kainan na ito ay hindi lang basta lugar kung saan sila kumikita, kundi isang tahanan na nagbigay sa kanila ng bagong pagkakataon sa buhay," tugon ni Mang Noli, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at respeto. Ang tagumpay ng kanilang negosyo ay hindi lamang masusukat sa kita kundi sa mga buhay na nabago at napabuti. Para kay Mang Larry, ang pinakamalaking tagumpay ay makita ang kanyang mga kaibigan sa kalye na ngayon ay may mas maganda at mas masayang buhay. Ang kanilang kainan ay naging isang simbolo ng pag-asa, pagbabago, at bagong simula para sa marami.